Yes guys, magandang araw sa inyo lahat. So for today's video, I'm going to share to you some of the um, mga nalalaman ko tungkol dito sa... Alright guys, so... Yes guys, good morning. No? So magandang araw sa inyo lahat. So ang lesson natin ngayon, walang iba kundi the impact of a teacher shaping mind behind the classroom. So, bakit kailangan natin pag-aralan ito guys? Siyempre, tayong mga teacher, hindi lang tayo nagtuturo para magbigay ng magandang lesson araw-araw. Kumbaga, kung pagbabasihan natin yung araw-araw na sinasabi natin tungkol sa ating mga lesson, siguro walang mangyayari sa mga bata. Kasi hindi naman pwedeng puro lang tayo bigay ng mga iba't ibang mga uh, lesson sa ating mga subject. Kundi kailangan din natin silang tulungan at dapat lumaki sila na nasa tamang daan. Hindi yung puro lang tayo bigay ng mga alam natin tungkol sa science, sa math. Siyempre, hindi pwedeng ang bata ay i-focus natin sila sa ating alam about sa ating subject. Kailangan din natin silang tulungan para maging isang mabuting bata habang tayo ay kanilang mga guro. Okay, so yeah, the impact of a teacher. Ano ba ang ating impact talaga sa kanila? Paano ba natin na-shape ang kanilang mga minds, tuturuan sila maging mabuting bata, no? So, teachers are more than just educators. Hindi lang tayo isang guro sa loob ng isang taon, sa loob ng 2 taon, 3 taon, 4 taon. So, ang mga guro ay nandyan para what? Teachers are more than educators, they are mentors. Di ba? Anong pagiging mentor mo? Paano mo sabing ikaw ay isang mentor sa isang estudyante? Paano ka naging model at paano mo sila ginaid? Kasi kung ating pagbabasihan na pagtuturo ng math subject, science, English, ano pa, MAPE, oo, mabibigyan natin sila ng mga knowledge about sa ating mga subject. Pero ano kaya sila after nun? So dito tayo mga guro, hindi lang tayo yung isang yung teacher na nagtuturo ng mga subject, hindi. Dito tayo para gabayan sila, no? Maging isang role model. Imagine habang nagtuturo ka ng iyong subject, tapos palamura ka naman. Imagine nagtuturo ka ng mga subject mo pero lagi ka namang galit. Imagine nagtuturo ka ng subject mo pero kung ano-ano pinagagawa mo. Di ba? Kumbaga, dapat maging role model tayo. Paano yung pagiging role model? Siyempre, kailangan pinapakita natin na mabuti tayo at meron tayong ginagawa para masundan tayo ng mga bata. Mabuting ginagawa. Yan ang gusto kong sabihin. Ang pag-guide sa kanila, siyempre, alam natin yung tama at mali. Yun ang sabihin natin sa kanila, yung kung paano itama yung mga mali, no? Tulungan natin sila kung may mga problema. Parang kung may mga problema sila, nandiyan tayo na kausapin. Hindi yung paggalit ka sa bahay, galit ka na rin sa school, paano magiging model ka sa bahay na yung galit mo sa asawa mo, dinala mo sa school. Pagkakita mo sa estudyante mo, nakasigaw ka agad, galit ka agad. Yung, quiet! Alam mo yun? Shut up! Ganun. Na-experience ko yun dito sa DOA guys. No? So this presentation explores how teacher influence students, no? Academic growth and personal development. Ayun nga. Kung paano natin sila matulungan sa kanilang academic at sa kanilang sa pansarili or sariling, no? Sa sarili nila para ma-develop sila. Okay? So ganun tayo mga teacher, no? Tayo yung nagbibigay influensya. So yan. So, academic impact. So, provide knowledge and skills. So, tayo yung nagbibigay ng knowledge and skills. Essential for the future. Oo, kasi kung hindi dahil sa mga teacher ko, malamang hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong
sa music, di ba? Tapos yun, wala akong alam ngayon sa computer, wala akong alam sa wala tayong mga guro talaga. Ang mga guro talaga ang nagbibigay ng uh, knowledge and skills, no? Para sa mga bata kung ano ang kanilang mararating pagdating ng panahon. So, tayo din mga teachers help students develop critical thinking and problem-solving abilities. Okay? So, naniniwala ako na kapag ang guro talaga ay maparaan at magaling, ay talagang ang mga estudyante nila ay at masipag, estudyante talaga ay doon mo talaga makikita kung ano ang kalalabasan ng iyong ginawa sa iyong mga estudyante. Encourage curiosity and love for learning. Yun. So tayong mga guro, dapat pag nakita natin yung mga bata natin na tamad, hindi tayo manghihina, kumbaga mawawala ng pag-asa. Nandito tayo kasi para encourage sila, sabihan sila na ano, mag uh, strive, focus at ayun, mahalin nila yung kanilang pag-aaral. So, personal development. So, boost student confidence by recognizing their strength. Yun. Tayo mga guro, nandito rin tayo para turuan sila at tulungan sila maging confident sa kanilang mga ginagawa. Malaman nila kung ano yung kanilang kakayahan. Okay? So, turuan din natin ng values like responsibility, empathy, and perseverance. Inspire students to dream big and work hard. Diyan tayo magsisimula yung tulungan natin sila kung paano sila tulungan sa kanilang pangarap. Pagtrabaho ng buong puso, seryoso. No? Kasi lahat talaga nagsisimula yan sa teacher. No? Yung sa ating mga guro, hindi talaga pwedeng nandito lang tayo para magturo ng isang subject. Kailangan tulungan natin sila para tayo magulang di ba? So, para ma-boost yung confidence nila, para malaman nila yung kanilang kakayahan, yung values, no? Yung empathy and perseverance. Tapos, para dito rin tayo para inspired sila sa kanilang mga dreams. So, yun, lagi tayong dapat nakasuporta sa mga bata. So, real-world influence. The teachers prepare students for real-world challenge by linking lessons to everyday life. Yes, kailangan yan. Hindi pwedeng pag sinabi mo 1 plus 1, tapos na yun, 2 ang sagot. Kailangan. Bakit kailangan natin? Paano mo tawag dito, ipapakita sa estudyante mo yung kahalagahan ng subject na yun? Bakit kailangan pag-aralan yun? At paano na igagamit sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Siyempre, number one agad, siyempre, pag marunong ka mag-plus at mag-divide, mag-multiplication, ay magagamit mo yun pag ikaw ay nagbe-business. Di ba? Everyday's life. So, paano naman ang English? Siyempre, class, sabihin mo, class, kailangan nating matuto mag-English kasi nga, pag ikaw ay pumunta sa ibang bansa, makakapag-communicate ka ng mabuti sa iyong mga kikilala o na mga bagong nakikilala, no? Di ba? Parang gano'n. Tapos syempre, iba pag magaling ka mag-English talaga. So yun, parang gano'n. Science naman, paano mo may hahambing or may relate or may sasama ito sa pang-araw-araw mong pamumuhay ng science. Ayan, so yun nga about dito sa science naman malawak ang ano dito, di ba? So yun, pwede kang about sa health, di ba? About sa yun. So ganun natin mai-apply yun sa pang-araw-araw nating pagtuturo sa mga bata kung bakit kailangan natin pag-aralan yung mga bagay-bagay. So foster communication skills, teamwork, and adaptability. So, huwag nating hayaan yung bata ay maging soloista. So, lagi nating turuan na kailangan mo ng iba para tayo ay, umasenso din sa buhay. Kumbaga, hindi pwedeng puro na lang sarili. So, yun. Sa skills and communication, nandiyan din dapat tayo. Next is the lasting legacy of a teacher. So, a great teacher's impact lasts a lifetime. Many successful attribute their achievements to an inspiring teacher. So, yun. Enthusiasm, positive relationship, flexibility, purpose,
full and relevant teaching, safe and simulating classroom climate, positive classroom management, reflectiveness and collaboration, and innovative teaching. Ang dami natin talaga. Pag isang teacher ka, dapat, ano ka talaga, kumbaga, multi-talented ka. No? Kumbaga, ikaw ay, ano talaga eh, Superman. No? Kasi pag teacher ka, dapat mahaba pasensya mo. Tapos, yun nga, matalino ka rin. Hindi naman sobrang talino, at least may alam ka. Hindi pwedeng, ano, naggagaling-galingan ka lang dito kasi ang hirap talaga maging isang teacher din. So, proud ako sa mga teacher kasi nakakaya natin lampasan yung pang-araw-araw nating ano, pagharap sa mga estudyante. Kasi imagine na meron kang 25 students na ang ugali ay iba't iba. Kung hindi mo kakayanin yun, talagang bibigay ka. Kung mahina yung pasyensya, kung mahina yung pag-intindi, talagang bibigay ka. So, nakaka-proud sa mga teacher kasi naaabot nila yung mga 20 years, 40 years, nalampasan nila yung pagiging yung lahat ng hirap sa bata, no? So, talagang grabe. Sana yung mga sahod ng teacher talaga ay lumaki kasi grabe yung kanilang sakripisyo. No? Kasi ako, nakakaramdam ako minsan ng paninikip ng dibdib. Pero kailangan nating malumanay, magpasensya at itindihin kasi mga bata yan. Kahit anong mangyari, bata talaga yan. Kailangan natin, sa atin magsisimula yung kanilang pagbabago. So yun tayo, mga teacher. So yun guys, no? Being a teacher means shaping minds and hearts, creating a ripple effect that extends far beyond the classroom. As educators, we hold the power to build a better future. So yun guys, na please don't forget to subscribe. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Have a good day.